Isang pinagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa inyong channel na The Voice Addict. Shoutout din po sa inyong giliw na mga tagapakinig at supporter. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 26 na taon na ang nakakaraan. Mga panahong ang liblib naming baryo ay madalas na salakayin ng mababangis na mga aswang. Hindi naman po sana mahirap protektahan ang baryo namin laban sa mga aswang bilang isang barangay tanod. Ngunit mangyaring may kapitan kaming sa halip na gampanan ng maayos ang tungkulin at tumulong na labanan ng mga aswang, ay mas inuuna pa ang kahambugan at pagsasamantala sa kapangyarihan. Ang masaklap pa, may kapwa tanod akong sipsip at sulsulero na kapareho ng kapitan naming walang totoong malasakit sa mga tao. Napakahirap ng naging sitwasyon ng baryo namin ng mga panahong yon. Kung paano namin nalipol ng kaibigan ko ang mga aswang sa kabila ng hamon ng pagkakaroon namin ng di karapat-dapat na kapitan, ay hayaan niyong ilahad ko sa inyo. Ako nga pala si Baste. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Hoy Baste, huwag ka nang bida-bidar yan, ha? Nakala mo ay ikaw ang kapitan dito. Lalo mo lang tinatakot ang mga kababaryo natin sa ginagawa mo. Bakit hindi ka makapaghintay na utusan ko kayo? Hindi yung ganito na magulo. Kaya nga po, kapitan, hindi na nila kayo ginalang. Kabastusan tong ginagawa nilang utusan ng mga kababaryo natin nang walang pasabi sa inyo. Ano ang dapat niyong gawin sa kanila para hindi na pamarisan ng ibang katulad naming mga tanod lang po? Hindi niyo po pwedeng palagpasin lang ito, kapitan. Pero kapitan, masama po bang ihanda ko mga kababaryo ko laban po sa pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo natin? Kapitan, dumadalas na po ang pagsalakay nila at sigurado po ako ngayong gabi ay sasalakay na naman po sila. Nanganganib po ang baryo natin. Tama po yung kapitan. Kawawa naman po mga kababaryo natin . Pasensya na po kung hindi namin mahintay ang utos nyo. Hindi naman po sa sinasabi naming mabagal kayong umisip ng paraan. Ang sa amin lang naman po ang pagiging maagap. Aba, mabagal pala ha? Kung sisantiin ko kaya kayo ngayon ha? Sa pagiging tanod nyo, mabagal pa rin ba yun? Wala kayong karapatan na pagunahan ako. Kaya naman, mga kababaryo ko, huwag nga kayong atat na sumunod sa dalawang ito. Sa uli-uli, lahat ng palasunod sa dalawang ito nang walang pasabi ko ay tatanggalin ko sa listahan ng mga makatatanggap ng ayuda sa tuwing may rasyon ng baryo natin mula sa nakatataas. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Kapitan, maging makatwira naman po sana kayo. Isaalang-alang naman po ninyo na hindi naman masama ang ginagawa namin ni Tonyo . Dapat pa nga po'y matuwa kayo sa nagkukusa kami. Saka wala po kaming intensyong masama. Pare-pareho lang po tayong ang makatulong lang ang iniisip. Saka tama po bang idamay nyo mga kababaryo natin sa maling husga nyo sa amin ni Tonyo? Kapitan naman. Hoy, Baste, huwag mo nga sinasagot ng ganyan si kapitan. Ano to? Balak mo pa siyang ipaya sa mga kababaryo natin? Aba kapitan, tignan nyo. Ang sama talaga ng tingin sa inyo ng dalawang yan, Naku. Kung ako sa inyo, tuluyan nyo na kayang tanggalin yan sa pagkatanod. Mukhang gusto yatang palitan kayo bilang kapitan . Sige kapitan, ganito po. Para sa ikapapanatag po ng loob nyo, nasabi nyo nga ay pinangungunahan namin kayo. Ititigil na po namin to. Pero ano po ba ang solusyon nyo bilang paghahanda sa posibleng pagsalakay ng mga aswang ngayong gabi? Hindi po pwedeng tumanga-tanga na lang ang mga kababaryo natin. Tanungin na rin po ninyo, yan si Omeng. Baka may maganda rin po siyang maiisip. Aba,
At iniinsulto mo ba ako, ha, Tonyo? Tingnan nyo, Kapitan, oh. Minamaliit yata tayo ng mga to, ah. Nakakahiya sa mga kababaryo natin, oh. Sa halip na sila ang mapahiya, ay tayo pa ang pinapahiya. Aba, hindi to pwede, Kapitan. Hindi pwede to. Dapat makatikim sila sa atin. Kasi simula pa lang ng gabing yon, Sir Blair. Naroon kami sa gilid ng bahay namin habang nagkakatipon ang ilang mga kalalakihan sa baryo. Tinuturuan ko sila ng mga paraan kung paano lalabanan ang mga aswang. Naghahanda rin kami at gumagawa ng mga sandata tulad ng mga sibat at mga latigong gawa sa matitibay na baging. Abala kami nang bigla na lang sumulpot si Kapitan kasama ang iba pang kabarangay tanod namin ni Tonyo. Nangunguna nga rito si Oming na isang sulsulero at sipsip sa kapitan namin. Paniguradong ito na naman ang nagsumbong sa amin. Sa gitna ng mainit na pagpuna sa amin ni Kapitan, walang ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa di kalayuan. May humihingi ng saklolo. Kasunod nito ay ang pagtatakbuhan ng ilang mga kababaryo namin para usisain kung ano ang nangyayari. May isa pang tumakbo papunta sa kinaroroonan namin at sumisigaw na may aswang daw na sumasalakay at nilalapa ang isang kaawa-awang ale. Sa puntong yon ay inalertuhan ko kagad si Tonyo at ang mga kalalakihang kasama namin. Tonyo, humanda kayo at pupuntahan kagad natin yun. Anak ng puta, nagsisimula na naman ang pagsalakay ng mga aswang. Hindi pwedeng maraming malapa ngayong gabi. Panahon na para tuldukan natin ang kanilang kasamaan. Mga kasama, ang mga sandatang nagawa nyo, isukbit nyo at susugod tayo ngayon din. Hep, 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 hep! Sandali, sandali! Ano sa tingin nyo ang gagawin nyo, ha? Sa kakakurampot nyong mga armas ay susugod kayo? Hoy, ikaw, Baste. Itigil mo ang pagbida-bida mo rito, ha? Ang lagay be, ipapain mo mga kababaryo natin sa kaibangan mong umastam parang kapitan. Kayong mga tanod lang ang susugod. Trabaho nyo yun. Kayo ni Tonyo, kayo lang ang susugod. Yung si Oming po ba? Ay hindi niyo pa sasamahin? Di po ba isa rin siyang tanod? Hindi na kailangan. Kayong dalawa lang. Total kayo ang gustong bumida rito, di ba? O pues, heto na ang pagkakataon nyo. Patunayan ninyong may ibubugat talaga kayo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Tonyo. Halata sa mukha ni Tonyo ang matinding inis na kinikimkim. Ako man, Sir Blair, inis na inis sa pagiging hindi makatwiran ni Kapitan. Pero wala kaming magagawa. Pambihira kayo. Wala kayong puso, Kapitan. Hindi kayo karapat-dapat sa posisyon ninyo. Tonyo, tara na. Importante ang buhay ng kababaryo natin. Baka mailigtas pa natin. Hayaan nyo, Kapitan. Darating din na araw na mapapalitan kayo ng mas karapat-dapat. Yung totoo may malasakit sa kanyang mga kababaryo. Ikaw rin, Omeng. Tatandaan mo ito. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya hahayaang mangibabaw ang kasamaan. Abat, loko-loko to Kapitan, magsabi lang kayo at uupakan ko ang tokuan to. Akala mo kung sino Hayaan mo na, Oming. Tignan lang natin kung anong mapapala nila sa pagiging bida-bida. Hala, sige. Sugurin nyo na ang aswang. Tignan nga natin kung hanggang saan ang kakaya ng mga armas ninyong mga pipikyugin. Sasama pa rin sana sa amin ni Tonyo ang mga kalalakihang kasama namin. Pero binalaan sila bigla ni Kapitan. May isa pang nangatwiran pero inutusan ni Kapitan si Oming at ang iba pang tanod na paghahatawin ito ng batuta. Makaraan ay inutusan ng Kapitan na umuwi na sa kani-kanilang bahay ang dismayadong mga kalalakihan. Kami ni Tonyo ay napapailing na dumiretso sa kinaroroonan ng komisyon. Pero
sumunod pa rin sa amin sina Kapitan, si Oming at ang iba pang tanod. Parehong nakaismid ang pagmumuka ng mga ito. Napadpad kami sa gilid ng palayan. Nadatnan namin ang isang ale na pinagtutulungan ng hindi lang pala isa, kundi 2 napakapangit na mga aswang. Anak ng putya! Mga lintik kayong mga aswang kayo! Tantanan niyo siya! Tatapusin namin kayo! Sumusobra na kayo! Panahon na para labanan namin kayo mga kampo ng kadiliman! Ah! Ngunit hindi namin akalain ni Tonyo. Nakakaiba pala ang liksi at lakas ng 2 aswang. Nahirapan kaming kalabanin ang mga ito. Nagmistulang walang silbi ang mga armas na dala namin. Noon ko lang napagtanto na may kulang. Wala nga pala kaming mga pangontrang langis man lang. Dapat pala ay may pahid ng langis ang mga dala naming latigo at sibat. Hindi rin sapat na basta matapang lang kami. Maya-maya ay napalingon ako sa kinaroroonan ni na Kapitan at ng iba pang mga tanod. Talagang nanood lang ang mga ito. Hindi man lang naisipan na samantalahing akayin ang dugo ang ale at dalhin sa ligtas na lugar. Kaya naman ay inutusan ko si Tonyo. Tonyo, ako na munang bahala sa aswang na to. Yung ale, sambutin mo at ilayo mo rito, dali! Sige, basta ang hayop na kapitan at mga tanod na yun, wala man lang ginagawa para tumulong. Nakakabwisit talaga! Ngunit bago pa man makakilo si Tonyo, ay inunahan na siya ng isang aswang. Pasabid itong kumilos at dinagit ang umiiyak na ale. Ang isang aswang naman ay sinamantala kong sunod-sunod na dambahin at tangkaing pagkakalmutin para mailigaw ang atensyon ko. Hanggang sa maya-maya ay bigla na rin itong sumibad at tumakas pasunod doon sa naunang aswang. Tangay ng mga ito ang sumisigaw na ale. Hinihingal na napatulala na lang kami ni Tonyo sa hindi namin inaasahang nangyari. Bigo kaming iligtas ang kawawang ale. Nang may masmasan kami, ay binalingan ko sina Kapitan at ang mga tanod sa isang banda. Galit na galit kong sinisi ang mga ito. Kapitan, at kayong mga tanod kayo, mga wala kayong silbi. Ang dami nyo, pero wala man lang nakaisip na tulungan kaming puksain ng mga aswang na yun. Pati yung kawawang ale, hindi nyo man lang tinulungan. Napakawalang kwenta naman ninyo. Pumunta pa kayo rito para tumunganga lang pala kayo. Napakasama nyo. Pinanood nyo lang talagang makatakas sa mga aswang at matanga yung ale. Kawawa naman. Isang buhay na nawala. Tapos baliwala lang sa inyo yon? Aba, bakit kami ang sinisisi ninyo? Kayong dalawa nagpabida rito, di ba? Napahiya ba kayo? At kami ngayon ang pinagbubuntunan ninyo? Hayaan ang sinasabi ko sa mga akala mo kung sino ang pangunahan ng desisyon ko. Wala naman pala kayong binatbat eh. Ang lalakas ng loob nyo. Pre? Anong klaseng katwira naman yan, Kapitan? Nasaan na ang itinuro nyo sa amin ng mga tanod na bayanihan sa oras ng panganib? Hindi nyo man lang pinatulong sa amin ng mga yan, oh. Di sana, ay kadali lang naming nasa kote ang 2 aswang na yun. Pero nung ginawa nyo, pinigilan nyo sila at nagkasya na lang na panoorin kaming nahihirapan. Wala. Bulok ang katwiran nyo, Kapitan. Napakabulok. Hoy, tumigil ka, Tonyo, ha? Binibigyan lang kayo ni Kapitan ng pagkakataon na patunayan sa kanya ang kayabangan ninyong pangunahan siya. Kasalanan nyo eh kung bakit may isang buhay ngayon ang nawala. Huwag nyong ibuntod sa amin ang sisi na kayo sa una pa lang ang siyang dahilan. Kami pa na ginawa ang lahat para iligtas ang ale at tumarap sa mga aswang ang dapat sisihin. Hindi ba dapat kayo yun na may magagawa pa naman sana? Kung di kayo tumunganga lang dyan, matatangay ba yung ali na yun? Makakatakas ba ang mga aswang na yun? Sige nga. Maging kanina,
Kung hindi nyo pinigilan ng mga kasama namin na sumama sa amin, malabo rin sanang mangyari ang sinapit ng Ali. Sige nga, isipin nyo nga kung may isip kayo. Sana lang, maisip nyo. Huwag ka na nga mga twirang pabaste. Akala mo naman mas matalino ka pa kay Kapitan. Aral na rin siguro sa inyo to na walang magandang maidudulot ang pangunahan nyo si Kapitan. Sa tingin nyo, kung hindi nyo siya pinapangunahan, di sana, kay dali lang niya kaming mauutusan kanina na tulungan kayo. Ang kaso ibang sitwasyon Nagbida-bida kasi kayo. Ang mga pabida-bida ay hindi dapat sinusuportahan. Yun lang yun. Alam mo, Omeng, ikaw ang hindi na dapat nangangatwiran pa dahil bulok ang mga twiran. At ang sinasabi ninyong pabida-bida ay wala talagang ganun. Sadyang pinasama mo lang kami kay Kapitan dahil sip-sip at sulsulero ka kahit kailan. Tumigil na kayo. Walang pupunta ng pagtatalog ito at ang pakikipagkatwiran nyo sa akin. Basta simula sa gabi ito, ay ayoko nang may pinangungunahan ako sa mga dapat gawin ng kababaryo natin. Kayo Baste at Tonyo, binabalaan ko kayo Kung ayaw ninyong sumunod sa mga patakaran ko, mapipilitan akong sisantiin kayo o kaya ay palayasin kayo ng tuluyan sa bayrong ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Sasagot pa sana si Tonyo, pero pinigilan ko siya at sinenyasang huwag nang magsalita pa. Ako man ay gustong-gusto pa sanang makipagkatwiran, pero alam ko na ang ugali ni Kapitan, lalo at may isang tagasulsol. Kapwa sarado ang isipan ng mga ito. Kahit gaano ka pa kagaling mga twiran, ay mawawalan lang ng saysay sa mga katulad nila. Nang sumenyas na si Kapitan sa mga kasama nito, naaalis na sila. Kahit papano, ay unti-unting naiibsan ang pagpupuyos ng kalooban namin ni Tonyo. Pero ang nagpahuli na si Oming ay nilingon pa kami na todo ismid. Hindi pa nakontento ay tila nandidiring dumura pa sa direksyon namin. Pwe, mga mayayabang, wala naman palang ibubuga. Mga inutil. Abat! Huwag mo akong pigilan, Baste! At talagang nanggigigil na ako sa Oming na yan. Babasagin ko talagang pagmumukha ng hayop na yan. Hayaan mo na muna sa ngayon, Tonyo. May araw din sila ni Kapitan. Maghihintay lang tayo ng tamang tiyempo. Kapag hinug na, ay kusa rin silang sisingilin ng karma. Basta tayo, patuloy lang tayo sa pagsagawa ng kung ano ang nararapat para sa mga kababaryo natin. Kung sa bagay. Pero Baste, paano na ngayon ang sabulan natin? Nabisto na ni Kapitan. Wisit kasing Oming yun Wala naman sanang masama sa ginagawa natin, di ba? Pero kung siraan tayo kay Kapitan sobra naman. Napakabaliko ng utak ng isang yun. Nakakagigil talaga. Ang sarap durugin ng ulo. Maya-maya pa ay natigilan kami nang may kakaibang bugso ng hangin na umihip sa direksyon namin. Kakaiba dahil hindi ito malamig na dapat asahan sa gabi at galing sa palayan. Ito ay maligamgam na may kakaibang sarap sa pakiramdam. Tapos ay parang may hatid itong bulong na hindi maintindihan. May naririnig ka bang parang bulong na dala ng maligamgam na hangin, Tonyo? Parang kakaiba to Parang may ibig sabihin. Bulong? Parang wala naman Tunog lang ng ihip ng hangin. Anong kakaiba ron? Siguradong wala ka naririnig na parang mataginting na bulong. Parang boses babae. Nang mariing umiling-iling si Tonyo at nagsabing wala raw talaga tong ganun na naririnig, ay dun na ako nagtaka. Ewan ko ba, pero parang naalala ko ang napanaginipan ko nung nagdaang gabi. May narinig akong tinig sa dilim na nagsasabing kapag may naramdaman daw akong kakaibang ihip ng hangin na parang may bumubulong, ay sundan ko raw ito. Kaya naman, pinauna ko na si Tonyo. O siya, Tonyo, mauna ka nang bumalik sa bahay. Sinupin mo mga kalat doon. Tulungan mo si nanay at tatay. Kapag may naabutan kang mga kasama natin, ikaw na ang bahalang pagsabihan sila ng mga dapat gawin, ha?
Magiging palihim na lang ang pagkilos natin para hindi na tayo pag-initan ulit ni Kapitan. Huwag niyo ring hayaang makita kayo ni Oming. Mag-iingat kayo sa pagmamasid sa isang yon. Magbantay rin kayo sa baryo laban sa pagsalakay ng mga aswang. Sige, ikaw rin mag-iingat ka, Baste. Importante ka sa samahan natin. Ikaw ang itinuturing naming leader laban sa mga aswang. Marami pa tayong planong gagawin para sa mga kababaryo natin. Nang makaalis si Tonyo, ay muling umihip ang maligamgam na hangin. Nagulat pa ako. Nang paglingon ko, ay nakita kong parang may puting usok na dala at kitang-kita ko kung saan nagbubuhat ang hangin. Mula sa kalapit na gubat. Sumunod ay narinig ko naman ang mataginting na bulong. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw ko nang naririnig. Tinatawag ang pangalan ko. Baste! Baste, halika rito. Sundan mo ang puting usok. Kilala niya ako. Sino kaya siya? At bakit niya ako tinatawag? Teka, hindi kaya isang diwata? Magmadali ka, Baste. Habang wala pa ulit ang mga aswang sa paligid. Palinga-linga sa paligid at alerto akong sumunod sa manipis na puting usok hanggang sa makapasok ako sa loob ng gubat. Doon ay sinalubong ako ng lumulutang sa hangin na isang napakagandang babae na palilibutan ng mga alitaptap. Sino ka? Isa ka bang diwata? Ako si Hanami. At totoo, isa akong diwata, Baste. Ako ang diwata ng hangin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw rin yung tinig sa panaginip ko. Kaboses na kaboses mo eh. Ako nga yun at wala nang iba, Baste. Ikaw ang napili ng kalikasan at sigaw ng mga kaluluwa ng mga naging biktima ng mga aswang. Napili? Teka, anong ibig mo sabihin? Ikaw ang napiling pagkalooban ng isang mutya para malipo lang lahat ng mga aswang na sumasalakay sa baryo. Napili ka dahil sa taglay mong mga katangian. Matapang ka, may malasakit sa mga tao at kalikasan, at higit sa lahat. At ang pinakaimportante, malinis at mabuti ang intensyon ng iyong puso. Walang katulad sa buong baryong ito, Baste. Ano pong mutyang ipagkakaloob niyo po sa akin, mahal na diwata? Dahil ako ay isang diwata ng hangin. Mutya ng hangin ang ipagkakaloob ko sa iyo ngayon mismo. Habang nagsasalita pa ang diwatang si Hanami, ay inilahad nito ng buong hinihin ang kanang kamay. Bigla ay sumingaw sa palad nito ang manipis na puting usok at nagluwal ng transparent na batong hiyas na sinlaki ng nakakuyom na kamao. Maging ito ay parang sumisingaw pero nananatiling buo. Ilahad mo ang iyong palad, Baste. Isasaling ko sa iyo itong mutya ng hangin na siyang papatay sa mga aswang. Panahon na para unti-unting tuldukan ang paghahasik nila ng lagim. Agad ko namang inilahad ang nanginginig kong palad. Hindi kasi ako makapaniwalang magtataglay ako ng mutya. Isa pa ay talagang nakakagilalas ang presensya ni Hanami. Noon lang ako nakakita ng isang diwata. Talagang mayayanig ang buo mong kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ko nang walang ano-ano. Pagkalahad at pagkabuka ko ng palad ay parang hinihigop nito ang singaw ng batong hiyas mula sa kamay ni Hanami. Naramdaman ko ang malamig na enerhiyang pumapasok sa kamay ko habang ang batong hiyas ay unti-unting para bang natutunaw. Matapos ang proseso ng pagsasalin, ang sumunod na nangyari ay biglang grabing nanginig ang buo kong katawan. Natakot ako nang kahit anong gawin ko ay hindi ko ito mapigilan. Anong nangyayari sa akin, Hanami? Mahal na diwata! Nilalamig ang buo kong katawan.
at hindi ko mapigilan ng panginginig ko. Tiisin mo lang yan, Baste. Sandali lang yan. Senyales yan ng paggana ng mutya sa katawan mo. Pagkatapos ay magiging makapangyarihan ka na. Wala ring makakaagaw ng mutya mula sa'yo hanggat nabubuhay ka. Magiging makapangyarihan ako. Ano naman ang magiging kapangyarihan ko, mahal na diwata? Magkakaroon ka ng kakayahang pabilisin ang kilos mo nang higit sa karaniwan. Magiging para kang hangin na magaan kung gugustuhin mo. Pwede kang lumutang at lumipad na tulad ng mga manananggal sa gabi. Magkakaroon ka rin ng kakayahang magpalabas ng malakas na bugso ng hangin. Tatalas ang iyong pakiramdam. Mararamdaman mo ang presensya ng mga aswang sa paligid mo kahit hindi mo sila nakikita. At ang panghuli, ang mutyang nasa loob mo mismo ay magsisilbing proteksyon mo laban sa kahit na anong sumpang ibabato sa iyo. Hindi ka tatabla ng mga ito, 10 ng kulam, barang o ano pa mang perwisyo dulot ng mga alagad ng kadiliman. Matapos ang mahabang sagot ni Hanami, ay siya namang pagtigil ng panginginig ko. Pinakiramdaman ko ang buong katawan ko. Para akong bagong tao ng mga sandaling yon. Yung bang pakiramdam na para kang pinaliguan ng ilang beses. Napaka-presko ng pakiramdam ko. Sige na, Baste. May paparating na mga aswang. Alerto ka. Ngayon ay pagkakataon na para subukan mong iyong kapangyarihan. Kung saan gagana ang mga yan sa unang pagkakataon para maaral mo ang mga ito at para masanay ka sa mga ito. Isang mahalagang babala ko lang sa'yo. Huwag mong aabusuhin o gamitin sa masamang layunin ang ipinagkaloob ko sa'yo. Oras na ginawa mo ang alinman sa mga ito, ora mismo ay mawawalan ng bisa ang mutya at ipapahamak ka rin ito. Matapos yun, ay naglaho na si Hanami. Naiwan akong mag-isa sa madilim na gubat kung saan ang tanging tanglaw ay ang liwanag ng buwan. Tulad nga ng isa sa mga sinabi ni Hanami, ay totoo ngang nararamdaman ko kung saan banda paparating ang tansya ko ay mga 3 aswang. 2 sa mga ito ay mismong ang tumangay sa ale bandang una. Nakabisado pala ng ilong ko ang amoy ng mga ito. Sa gulat ko, walang ano-ano ay bigla kong lumutang sa ere at mabilis na sumibad pasalubong sa paparating na mga aswang. Nang tumambad ako sa mga ito, ay nagulat din sila. Pero agad ding nagsiatungal, pumorma at sabay-sabay na sumugod sa akin. Sa pagkakataong yon, ay otomatiko na kumilos ang mga kamay ko at nagpalabas ng malakas na bugso ng hangin. Ang resulta, malakas na naibalibag ang mga aswang at tumama ang kanilang mga katawan sa mga puno. Sa lakas ng impact ay nagkabali-bali ang mga buto ng mga ito at kagad na nangamatay. Umusok din bigla ang katawan ng mga ito. Nagliyab at nasunog hanggang maging abo. Ganun ko lang kadali natalo ang 3 aswang. Walang kahirap-hirap. Namamanghang napangiti na lang ako sa akin sarili. Wow! Hanep naman ang kapangyarihang pinagkaloob sa akin ni Hanami. Mahal na diwatang Hanami, kung naririnig mo man ako, maraming salamat po sa mutya ng hangin. Ito mismo ang kailangan ko para sa plano kong matalo ang mga aswang. Napakabuti talaga ng Diyos. Maraming salamat talaga, mahal na diwatang Hanami. Sa gulat ko, ay biglang narinig ko ang tinig ni Hanami. Pero sa mismong utak ko na, Walang anuman, Baste. Hindi ako totoong nawala. Ngayon ay nasa loob mo na ako bilang gabay ng iyong mutya. Makakausap mo ko sa bawat pagkakataon at ikaw lang ang makakarinig sa akin. Kung may mga tanong ka o iba pang gustong malaman, malaya kang makipagtalastasan sa akin sa isip mo. Ha? Ganun ba? Ayos! Hanami, kanina ay nasubukan ko na mga kapangyarihang taglay ng mutya. Kaya lang, otomatiko yun eh. Paano ko ba pagaganahin ng mga yun sa tuwing kailangan ko?
Bigla na lang bang lalabas yun palagi? Sa una lang biglang lalabas yun, Baste. Patikim kumbaga. Para mapagana na ang gusto mong paganahin mula sa 5 kapangyarihang taglay mo, ang isip mo magdidikta. Mas akma ang pagaganahin mo. Depende sa sitwasyon. Magiging mas mabisa. Pwede mo rin silang pagsabay-sabayin o pagsunod-sunurin. Nasa iyo ang ataking gusto mo. Kanina napakadali ko lang natalo ang 3 aswang, Hanami. Tingin ko ay madali ko lang mauubos sa mga aswang sa pamamagitan nitong mutya. Yun ang akala mo, Baste. Pero ang mga nakalaban mo kanina ay mabababang uri lamang ng mga aswang. May ranggo rin ng mga aswang. Mas mataas ang ranggo, mas mahirap kalabanin at pwedeng may taglay na kapangyarihang kakontra ng mga kapangyarihan ng mutya mo. Lalo na ang pinuno nila. Doon ka pinakamahihirapan, kaya humanda ka, Baste. Umisip ka ng paraan kung paano mo mapapaigi pa ang mga kapangyarihang taglay mo. Umisip ka ng mas mabisang kombo. Pwede mo ring sabayan ng ibang pangontra sa mga aswang at ng mga sandata. Alam ko na. Kailangan ko rin ng mga pangontrang langis. Magtatanong-tanong din ako sa mga albularyo rito sa baryo tungkol sa mga halamang kinatatakutan ng mga aswang. Iisip din ako at maghahanda ng mga sandatang babagay sa mga kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng mutya. Tumpak ang mga naisip mo, Baste. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon. Kumilos ka na kagad. Sigurado akong sa ginawa mo kanina sa 3 aswang ay matutuklasan kagad nila yon. At malalamang may nagtataglay na ng mutya na tatalo sa kanila. At ipapaalam ko lang sa'yo, mga tuso ang mga aswang, lalo na ang pinuno nila. Kaya pinapayuhan kitang sanayin mo ring mag-isip sa tusong paraan. Kailangan tapatan mo o kaya ay higitan ang katusuhan ng pinuno nila. Sisikapin ko, mahal na diwata. Gagawin ko ang lahat. Lalo at kapakanan ng buong baryo nakasalalay dito. Ayoko ng patuloy na may mga malapa pa na mga kababaryo ko. Isa pa, walang matinong ginagawa ang kapitan namin para tulungan ng mga kababaryo ko. Napakawalang kwenta ni Kapitan Gadong. Lumalabi siya sa kanyang katungkulan at ginagamit to sa hindi tamang paraan. Tumakas ka na rito sa gubat, Baste. Sigurado akong magdadatingan dito ang ibang mga aswang dahil sa alingasaw ng naging abo ng mga napatay mo kanina. Mahirap na. Baka pati matataas ang ranggo ay sumama. Hindi ka pa handang humarap sa kanila, Baste. Magmadali ka na. Pagganahin mo ang kapangyarihang magpabilis ng kilos at sumibad ka ng takbo. Bilisan mo! Nag-concentrate ako at inisip kong kailangan kong kumilos ng mabilis at tulad ng mabilis na bugso ng hangin. At ora mismo ay ganun nga ang nangyari. Isang hakbang ko pa lang para tumakbo ay simbilis ng kidlat na narating ko ang bahay namin. Pero dahil hindi ko naisip na posible palang may ibang makakakita sa akin, pagdating ko sa gilid ng bahay ay nadatnan ko ron si Tonyo. Nanlalaki ang mga mata nitong napatitig at napanganga sa akin. Mabuti na lang at siya lang ang naroroon. Baste, ikaw ba yan? Paano bigla ka nalang lumitaw dito na may kasamang malakas na bugso ng hangin? Shh! Huwag ka maingay, Tonyo. Ipapaliwanag ko sa'yo. Makinig kang mabuti. May sasabihin ako sa'yong sikreto. Pero tayong dalawa lang muna ang dapat na makaalam nito. Saglit kaming tumabi sa banda na walang makakakita sa amin bago ko sinimulan ang paghahayag kay Tonyo. Tonyo, kanina nagpunta ako sa gubat dahil sa kakaibang bugso ng hangin. Yung maligamgam na nararamdaman mo rin kanina, naglabas to ng manipis na puting usok. Sinundan ko. Nakatagpo ko ang isang diwata. Hanami ang pangalan niya. Binigyan niya ako ng makapangyarihang mutya ng hangin. Ginamit ko ang kakayahang kumilos na singbilis ng hangin. Kaya bigla na lang akong napadpad dito. Nako, mabuti na nga lang at ikaw lang ang nakakita sa akin ngayon. Dahil kung hindi, wala na. Booking na ako. Talaga? Nasaan ang mutya mo? Pakita naman para maniwala ako. Yun lang, Tonyo. Hindi mo na to makikita eh. Dahil sumanib na to sa katawan ko. Pero kung gusto mo ng pruweba para maniwala ka, heto, tignan mo. Ipapakita ko sa iyo ang iba pang kapangyarihan taglay ng mutya ko.
Nag-concentrate ako sandali at inisip kung paano ang dapat kong gawin. Sumunod ay iminuestra ko ang mga kamay ko at nagpalabas ng katamtaman lang ang lakas na bugso ng hangin at ipinatama sa ilang puno sa di kalayuan. Nagmistulang parang ihip ng bagyo ang nangyari. Sa pagkamangha nga ni Tonyo, napanganga ito. Wow! May kapangyarihan ka nga, Baste! Tama-tama, kailangan natin yan laban sa mga aswang. Ngayon, humanda silang mapuksa lahat. Tutulungan at susuporta ka namin, Baste. Kaya lang paano pala kapag nalaman niya ni Kapitan? Paano natin ipapaliwanag sa kanya? Hindi kaya lalo kanyang pag-initan? Kaya nga sikreto lang muna natin to, Tonyo. Tayong dalawa lang ang dapat na nakakaalam nito. Paano kung isang araw aktwal ka nilang makita na nagpapagana ng kapangyarihan mo? Malamang na pag-interesan ni Kapitan ang mutya mo. Pero mabuti na lang, nakasanib pala sa iyan. Ibig sabihin, ay hindi basta-basta maaagaw sa'yo. Tama ka. Ay teka, inaisip ako. Sandalit kakausapin ko lang si Hanami. Pwede ko siyang kausapin sa isip ko At ako lang makakarinig ng tinig niya. Huwag ka munang sasabata habang nagkasalita ko. Magmatsyag ka muna sa paligid. Siguraduhin mo walang ibang taong makakakita sa atin. At kinausap ko na nga si Hanami. Mahal na diwatang Hanami. Naisip ko lang po, dapat yata ay may pakunyaring mutya ako na nakikita. Gagamitin kong prueba lang kung sakaling may ibang mag-usyoso sa hinaharap. Ikaw rin na nagsabi na kailangan ko maging tuso. Kaya may naisip ako tungkol sa pagkukunwaring mutya na pwedeng maagaw sa akin. Tama ka. Alam ko ang naiisip mo. Basta sige, ilahad mo at ibuka ang palad mo. At magpapalabas ako ng replika ng brilyante ng mutya ng hangin. May ilalagay rin akong ilang enerhiya para kung sakali. Anong enerhiya ang lalagay mo? Dapat ay alam ko rin pala para hindi ako malito. Enerhiya na kusang gagawa ng paraan para kontrahin ang kung anumang masamang balak ng aagaw ng replikang mutya. Masasagap ko rin kagad yon at ipapaalam ko rin sa'yo. Ayos. Magandang naisip mo, mahal na diwata. Sige, magpalabas ka na ng replikang mutya sa palad ko. Matapos makapagpalabas ni Hanami ng replikang mutya sa palad ko, ay manghang-manghang na patitig dito si Tonyo. Wow! Kumikinang na brilyanteng mutya! Napakaganda! Naku, kapag nakita ni Kapitan yan, pihadong aagawin ka agad yan. Saka, bakit ba pinalabas mo pa, Baste? Akala ko naman kung ano ang gagawin mo. Hindi. Peking mutya lang to, Tonyo. Yung totoong mutya ng hangin ay nasa loob ko. Ang silbi nito ay para panlin lang sa mga magtatangkang agawin to sa akin. Ah, ganun pala. Ayos kung ganun. Pero... Biglang natigilan si Tonyo at napalinga sa isang banda sa mga halamanan sa bakuran namin. Paglingon ko rito ay napansin namin ang mabilis na mga kaluskos papalayo. Huh? Mukhang may nagmamasid sa atin, Baste. Baka aswang yun. Hindi. Hindi aswang yun kundi tao, Tonyo. Tara, habulin natin para malaman natin kung sino yun. Hindi pwedeng ipakalat niya ang mga nakita niya ngayon. Hindi pwedeng makarating kay Kapitan yun. Sa pagkakataong yun, ay hindi ko muna ginamit ang kapangyarihang kumilos ng mabilis. Hindi mo na pwedeng malaman ng iba ang kakayahan kong yun. Sa aming dalawa ni Tonyo, ay mas mabilis itong tumakbo sa natural na paraan. Kaya naman, ay naabutan naman niya ang tumakas na lalaki. Pero sa kasamaang palad, ay bigla itong lumiko at nakatakas pa rin. Hinihingal na nilapitan ako ni Tonyo matapos naming huminto sa paghabol. Naabutan mo kanina, hindi ba? Nalaman mo ba kung sino lalaking yun? Patay tayo, Baste. Si Owing mismo lalaking yun. Nagmamanman pala lokong yun. Malamang, nadidiretso agad yung kay Kapitan para isumbong ang mga nakita niya. Anong gagawin natin ngayon? Tiyak na pupunta rito bukas na bukas din si Kapitan. Nang sumapit nga ang kinabukasan, ay kay agang pumaroon ni Kapitan sa bahay namin kasama ang ilang kagawad at mga tanod na parabang mangdadampot ng kriminal. Medyo nahiya tuloy ako nang makita ko ang ilang kapitbahay
na nag-uusyoso sa paligid. Sina nanay at tatay naman ay nagtatakang tinawag ako para daw labasin si Kapitan. Nang humarap naman ako ay umasta kong inosente at hindi nagpakita ng takot o anumang emosyon. O Kapitan, ang aga nyo yata. Ano po bang meron at hinahanap nyo ko? Saka, ano to, bakit ang dami nyo pong kasama? Tungkol po ba to sa nangyari ng mga nagdaang gabi? Akala ko po ba'y wala na yun? Kalimutan mo na ang nangyari noong nagdaang gabi. Kaya ako na parito ay para tiyakin ang isang bagay. May nakapagsabi kasi sa akin, totoo ba na ikaw ay nagtataglay ng isang makapangyarihang mutya? Ho? Sino naman po nagsabi niya sa inyo? Ang sulsulerong oming po ba na yan? Na nasa tabi nyo? At sino pa nga ba? Huwag ka na magkaila, Baste. Kitang-kita ko kagabi ang nangyari. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang brilyanting mutya na lumitaw sa palad mo. Nagtataglay ka ng mutya ng hangin. Ilabas mo na para makita namin. Anak sa weteng, oh. Ano ngayon kung nagtataglay ako ng mutya? Sige nga. Kaloob sa akin yun ang kalikasan eh. Ako ang napili at obligasyon ko ngayon na protektahan ng buong baryo laban sa mga aswang. Bakit, anong balak nyo sa mutya ko? At gusto nyo makita? Huwag niyong sabihing aagawin niyo sa akin ng mutya. Maya-maya ay biglang dumating si Tonyo at nagmamadaling lumapit sa akin. Wala kayong karapatang agawin ng mutya na hindi naman sa inyo pinagkaloob. Si Baster napili dahil karapat-dapat siya. Siya ang magtatanggol sa buong baryo laban sa pagsalakay ng mga aswang. Hoy, Tonyo. Nakikibida ka na naman dito. At sino may sabi sa'yo na aagawin namin ng mutya ni Baste, ha? Kung gayon, bakit kayo nandito? Malamang na sinusulan na naman kayo ni Oming. Kahit kailan naman po ay walang mabuting sinusulan taong yan sa inyo At palagi kayo nakikinig sa kanya kahit hindi naman tama. Mali ka. Dali ka kasi ng dali. Nandito kami para kumpirmahin lang kung totoo may mutya si Baste. Gusto lang namin makita ng harapan. Sa harap ng lahat. Duda pa rin ako sa talagang intensyon nyo, Kapitan. Imposibleng yun lang talaga ang pakay nyo. Pwede ba, Tonyo, huwag ka na sumabat dito? Hindi ikaw ang pakay ni Kapitan dito. Kaya huwag ka lang umasta na tagapagsalita ni Baste. Ano siya? Walang sariling isip? Ha? Ganun ba? Teka. Kung gusto lang pala ninyong makita ang mutya ko, pagbibigyan ko kayo. Sandali. Kukunin ko lang sa loob ng bahay. Maghintay kayo. Teka, Baste! Huwag mo ipapakita sa kanila. Diskumpiyado ako sa intensyon nila Huwag kang mag-alala, Tonyo. Akong bahala. Nakapag-usap na kami ni Hanami kagabi. Kaya relax ka lang dyan. Makaraan ng ilang minuto ay naipakita ko rin kay Kapitan at sa mga kasama nito ang replikang mutya. Lahat sila ay manghang-mangha sa maningning na itsura ng hawak kong brilyante. O ano? Ano ngayon ang masasabi nyo, Kapitan? Naniniwala na ba kayo na may mutya ako? Yan pala ang mutya ng hangin. Pero gusto ko rin patunayan mo sa akin kung gaano ka makapangyarihan ng mutyang yan. Mamayang gabi ay magpapain tayo ng isang tao sa mga aswang at ililigtas mo siya gamit ang mutyang yan. Gusto niyo lang palang subukan ako, Kapitan Pero sige, pagbibigyan ko rin kayo. Kaya lang, ay gusto kong ako ang pipili ng ipapain sa aswang. At ang oming na yan, ang gusto kong ipain natin mamayang gabi. Ha? Ako? Kalokohan mo, Baste. Kapitan, hindi ako makakapayag sa gusto niya. Kung ako ang gagawing pain, ay baka hindi niya ako iligtas alam ko na. Para mas makasigurado tayong ililigtas niya ang pain, mas tamang si Tonyo na lang ang ipain natin. Matalik sila magkaibigan kaya siguradong ililigtas niya si Tonyo. Tama ka riyan, Oming. O sige, nakapag-desisyon na ako. Si Tonyo ang pinakakmang dapat na ipain mamayang gabi. Pinal na yun at bawal lang umangal. Ang aangal, ibabartulin ako ng 3 linggo. Mga tanod, huliin niyo si Tonyo at ikulong doon sa barangay hall para siyang magiging pain mamayang gabi. Mahirap na, bakit tumakas pa yan? Kung mamaya pa natin huhuliin. Wala na kaming nagawa ni Tonyo nang damputin siya ng mga kapwa namin tanod. Sinubukan pa niyang pumalag,
Pero wala na rin siyang nagawa ng pagtulungan siyang pigilin. Iposas at kaladkarin. Hayop ka talagang oming ka! May araw ka rin! Kayo rin, Kapitan! Balang araw ay matutuldukan din ang pag-ari-arian nyo dito sa baryo! Humanda kayo kay Baste! Ikaw ang humanda mamayang gabi. Tignan lang natin kung maagap ka maililigtas ni Baste sa gagawin namin sa'yo. Sa sinabing yun ni Kapitan, ay natakot talaga si Tonyo. Ako naman ay alam kong may lihim na pakana ang Kapitan. Kaya naman, pinaghandaan ko ang darating na gabi. Nakipagkita at nakipag-usap ako sa mga albularyo para humingi ng tips bilang pangontra sa mga aswang. Humingi rin ako ng pangontrang mga langis at mga herbal na dahon. Bandang hapon naman ay kinausap ko si Hanami at bumuo kami ng estratehiya. Umisip din ako ng mga kombo na mga gamit base sa mga kapangyarihang taglay ng mutya. At sumapit na nga ang gabi. Sa tulong ng mutya ay pinatalas ko ang aking mga pandama para agad kong malaman kung saan banda ipapain si Tonyo. Agad kong naamoy ang kanyang sariwang dugo at narinig ang kanyang mahinang ungol. Noon ay alam ko nang sinugatan nila si Tonyo at tinalian ang bibig para hindi makasigaw ng saklolo sa akin. Nagpuyos ang galit ko ng sandaling yon dahil naririnig ko na isa-isa nang naglalabasan ang mga aswang. Nasa gilid ng gubat si Tonyo, nasa paligid din at nagtatago sina Kapitan at ang mga tanod na kasama niya. May pahid na mga pangontrang langis ang mga ito. Saktong pagdating ko ron ay pinagkukumpulan na ng 5 aswang si Tonyo at uumpisahan na sanang lapain. Mga hayop kayong aswang kayo! Tigilan nyo ang kaibigan ko! Ako ang harapin nyo! Hetong sa inyo! Agad-agad ay nagpalabas ako ng malakas na bugso ng hangin at isa-isang pinatamaan ang umaatungal na mga aswang. Isa-isang tumilapon ang mga ito kung saan-saan. Sumunod ay dali-dali kong kinalagan si Tonyo mula sa mahigpit na pagkakatali nito sa malapad na puno. Kinalagan ko rin ang busal na tali sa kanyang bibig. Salamat, Baste, at dumating ka bago pa man ako malapa. Akala ko katapusan ko na talaga. Ang hayop na oming na yun. Tingnan mo, sinugat-sugatan niya ako para kagad daw akong maamoy ng mga aswang. Humanda talaga sa akin ang oming na yon. Heto, dinalang kita ng sandata, Tonyo. Dito ka sa likod ko at pagtulungan natin ang mga aswang na yan. May pahid na pangontrang langis ang latigo at ang itak. Puntiryay mo sila sa mahinang parte ng katawan nila at sa mga parteng hindi nila madidilaan. Teka, hindi ba may kapangyarihang kantaglay? Bakit kailangan pa natin ng mga sandata? Basta sumunod ka na lang at maging alerto ka. Kaya na sila, Tonyo. Susugod na naman sila. Ako na ang unang lalaban at ikaw na ang tigatapos sa kanila. Bawat mapatumba ko, saksakin mo agad sa kanilang dibdib gamit ang itak mo. Tapos ay wisikan mo ng pangontrang langis. Heto ang botelya ng langis. Mabisa mga yan. Huwag mong hahayaang mabitiwan o maiwala mo mga yan. Ibulsa mong maigi. Yun ang unang aktwal na pakikipaglaban naming magkasama ni Tonyo sa mga aswang. Halos napagana ko rin ang lahat ng mga kapangyarihang taglay ng mutya. Hindi lang 5 ang mga aswang sa paligid. Kahit madilim-dilim at liwanag lang ng buwan ang tanglaw sa gubat na yon, ay malinaw ko pa rin nakikita kung saan-saang banda nagtatago at nag-aabang ang ibang mga aswang. Bukod dun, may ilang bagay din akong napansin na kakaiba sa paligid. Para bang may mga patibong ding nakakalat. Hindi ko nga alam kung parte ng pakana ni Kapitan o ng mga aswang. Kaya naman ay binalaan ko kagad si Tonyo. Tonyo, alerto ka. May mga patibong sa paligid. Wag na wag kang hihiwalay sa akin kahit anong mangyari. Sa likod lang kita. Sige, Baste, hindi ako hiwalay sa'yo. Siguraduhin mo lang na poprotektahan mo rin ako, ha? Oo naman. Para saan pat naging matalik tayong magkaibigan. Walang iwanan kahit saan. Sunod-sunod ang pagsugod ng mga aswang
at sunod-sunod din ang pagpapalabas ko ng mga kapangyarihan ng mutya ko. Matagumpay akong nakapagpalabas ng combo, ano pat grupo-grupo ng mga aswang ang napapatumba ko. Kada napapatumba ay mabilis namang tinatapos ni Tonyo. Agad na umuusok at nagliliyab sa apoy ang katawan ng mga ito. Uubusin namin kayong mga aswang kayo! Ilalampaso kayo ng mga kapangyarihang kumutya ng hangin! Ah! Lasapin niyo ang galit ng kalikasan! Salot kayo mga aswang kayo! Pupulbusin namin kayo lahat! Wala kayong karapatang mabuhay pa sa mundo! Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban namin hanggat meron pang mga aswang na nagsusulputan. Na-enjoy ko pa nga ang matinding pakikipagbakbakan ko dahil sa pambihira kong mga kapangyarihan. Hanggang sa hindi ko na namalayang wala na pala sa tabi ko si Tonyo. Nagulat at natigilan na lang ako nang marinig ko ang sigaw niya at malakas ng iyak ng isang bata mula sa di kalayuan. Nang igala ko ang matalas kong paningin ay nakita ko si Tonyo na yakap-yakap ang batang pamangkin nito. Pilit niyang pinoprotektahan ang bata mula sa papasugod ng mga aswang. Ha? Paano narito ang pamangkin ni Tonyo? Anong ibig sabihin nito? Kailangan ko silang iligtas! Sisibad na sana ako papunta sa direksyon ni Tonyo. Nang pagbaling ko sa isang banda ay namataan ko ang grupo ni na Kapitan at ng mga tanod na binubugaw ang mga aswang patungo sa direksyon ni Tonyo. Hindi ko akalaing may mga sandata naman pala silang panlaban at pambugaw sa mga aswang. Naisip ko ding sinasadya nila ang lahat. Planado ang lahat para ipahamak si Tonyo, pati ako. Aha! Ang hayop na kapitan na yun, pati inosenteng bata ay nakuha na rin nilang ipain para iligaw at ipahamak si Tonyo. Napakasama talaga. Ano pa kaya ang kasunod dito? Sigurado akong may hihigit pa rito. Pwes, humanda kayo ngayon sa akin. Nang makita kong marami-rami na rin ang mga aswang na naibubugaw sa direksyon ni Tonyo, ang ginawa ko ay nagpalabas kagad ako ng sunod-sunod na bugso ng hangin at iniharang sa kinaroroonan ni na Kapitan at ng mga tanod. Ang resulta, nagtatakang napapaatras sila at natakot sa nagngangalit na pader ng hangin. Anak ng tokwag yan! Ano nangyari? At biglang may ganito? Malamang kagagawan to ni Baste. Hindi yata't kapangyarihan ng dilim ang gamit niya. Kaya nagagawa niya ito. Hanapin niyo siya at pananagutin ko ang gonggong na yun. Uming, ang plano natin. Ikaw nang bahala. Masusunod po, Kapitan. Ako na po ang bahala sa tarantadong Baste na yun. Sobra niya na kayong sinasapawan. Mas kayo ang dapat na nagtataglay na makapangyarihang mutya at hindi siya nahamak na isang tanod lang. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Pinag-isipan kong maigi ang dapat kong gawin kay Baste. Sisiguraduhin kong hindi niya maliligtasan ang gagawin ko. Basta ang usapan din natin, Kapitan, ha? Kapag nagtagumpay ako, ay itataas niyo ang posisyon ko. Oo naman. Sigurado yun. Siguraduhin mo lang na hindi ka magbiminti sa talagang gagawin kitang ikalawa sa posisyon ko. Sa susunod na botohan, isang partido lang tayo. Ayos, Kapitan. Aasahan ko yan. Kaya humanda sa akin ngayon si Baste. Hindi niya alam na may tinatago akong katusuhan. O siya, apurahin mo na at talagang nanggigigil na ako sa hayop na yun. Gusto ko siyang durugin sa sarili kong mga kamay. Hindi pwedeng may iba na aastang mas nakatataas sa akin sa baryong ito. Mananatili akong kapitan, magpakailanman. At nakita kong lihim na humiwalay sa grupo si Oming para isagawa nga ang balak nito sa akin. Ako naman ay tinandaan ko na lang yun. Nataranta na kasi ako sa pagkakataong yun nang marinig ko naman ang sigaw ng saklolo ni Tonyo. Bante! Kung naririnig mo ako, tulungan mo kami ng pamangkin ko! Napapaligiran kami ng mga aswang! Iligtas mo kami, Baste! Utang na loob! Lumitaw ka na, ha! Mga hayop kayo, mga aswang kayo! Hindi nyo kami malalapan ng pamangkin ko!
Ililigtas kami ni Basta! Basta, lumabas ka na! Pagsibat ko sa kinaroroonan ni Tonyo ay nadatnan ko sila ng pamangkin niya na halos malalapa na nga ng mga aswang. Todo protekta naman siya sa bata habang walang tigil na inihahampas paikot ang hawak niyang latigo. Mukhang naubusan na rin siya ng pangontrang langis dahil nakita kong nagkalat na sa paligid ang mga botelya at ang mga aswang naman ay walang takot na patuloy sa pagtatangkang makalapit hanggang sa nagsabay-sabay na sila at nagkanya-kanya ng dukwang sa magtito. Sige! Ako talagang napahain nyo! Huwag talagang pamangkin ko! Agad kong naisipan ng sandaling yon ay ang magpalabas ng isang bugso ng hangin at itinempo kong ipatama ito kina Tonyo at sa yakap-yakap na pamangkin. Kaagad-agad ay naging proteksyon nila ang bugso ng hangin na yon. Itinulak nito patilapon ang mga aswang at naghugis parang kalahating dome na transparent sa palibot ng magtito. Muli sanang susugurin ng mga aswang sina Tonyo pero napansin na ako ng iba sa mga ito kung kaya ako naman ang binalingan. Nanggigigil ang mga ito at kanya-kanya ng nakakarinding pag-atungal. Nagdalawang pangkat ang mga ito at magkasabay na sumugod sa amin ni Tonyo. Ngunit kahit na anong gawin ng unang pangkat ay hindi makalapit kina Tonyo dahil sa proteksyong ibinigay ko sa kanila. Nang sandaling yon ay ako naman ang pinalibutan ng mga aswang. Talagang hindi na hinintay ng mga ito na makaporma pa ako. Dali-dali akong pinagkumpulan at inatake. Narinig ko pa ang malakas na hiyaw ni Tonyo. Basta galingan mo! Huwag mo nga hayaang matalo ka ng mga aswang na yan! Ilabas mo ang lahat mong kapangyarihan! Ilampaso mo silang lahat! Nang halos malalapa na ako ng mga aswang, ay sinikap at pinilit ko mag-concentrate para makapagpalabas ng combo. Ang resulta, isang manipis, mahaba, ngunit makapangyarihang latigong hangin sa anyo ng kulay puting usok ang napalitaw ko. Nang higpitan ko ang hawak ko rito, ay naglabas pa ito ng parang mumunting mga kidlat. Sa kahabaan nito, nanlaki naman ang mga mata ng mga aswang nang mapansin ito. Ngayon humanda kayong mga aswang kayo! Hetong sa inyo! Nang iunat ko ang latigong hangin, ay kagad natamaan ang mga aswang. Kung kaya, tumilapon sila palayo sa akin. Nangahiwa ang kanilang mga braso at tiyan na kagad ding inagusan ng maitim at napakalansa nilang dugo. Ngunit matalino sila. Kagad nilang dinilaan ang kanilang mga sugat kung kaya nagsimulang maghilom hanggang sa tuluyang gumaling. Sumunod, bago pa sila sumugod sa akin, ay inunahan ko na sila. Sakto namang narinig ko ang sigaw muli ni Tonyo. Basta! Unahan mo agad sila magpalabas ng bagong kapangyarihan! Huwag mo silang tantanan! Napatamaan ang makapangyarihan mo latigo! Bilisan mo! Hayaan na naman sila! Tumahimik ka, Tonyo! Alam kong dapat mong gawin! Yang pamangkin mo ang tutukan mo! Takpan mo ang kanyang mga mata at baka matroma sa mga nakikita niya! Ay, oo nga pala! O sige, ikaw na ang bahala sa mga salot na aswang na yan, ha! Tapusin mo na agad sila! At may oming pa tayong babalikan! Ang hayop na yun! Pati pamangkin ko talaga yung ginamit nila para sa baluktot nilang pakano laban sa ating dalawa! Pati si Kapitan, pagbabayaran natin siya! Napakawalang kwenta niya! Wala na akong inaksayang panahon pagkat gigil na rin talaga ako noon na balikan sina Kapitan at Oming. Pinagsabay-sabay ko na ang kakayahan kong mabilis na kumilos, lumutang sa ere at walang patumangging paggampas ng latigo kong hangin. May pahilom-hilom pa kayo ng mga sugat na nalalaman, ha? Pwes tignan natin kung mapapahilom niyo pa ang sugat niyo sa pagkakataon to! Walang nagawa ang mga aswang sa hindi nila inaasahang kombo na ginawa ko. Sa bilis ng pangyayari ay nagbagsakan kagad at
nahati-hati ang katawan ng mga aswang. At dahil sa kapangyarihang taglay ng latigo ko sa kanilang mga sugat, kagad umusok ang kanilang mga katawan, nagliyab hanggang sa unti-unting naagnas at naging abo. Sa nangyari, ay natakot ang ibang aswang na magsisugod sana kasunod ng naunang batch. Tinangkang tumakas ng mga ito, pero mabilis akong sunod-sunod na nagpalabas ng mga bugso ng hangin sa kanilang palibot. Pumorma ang mga itong mga pader na hangin. Hindi sila makalabas dito pagkat itinutulak sila palapit sa akin. Tatakas pa kayo Pwes, walang humaharap sa akin ang nakakatakas pa ngayong gabi. Pupulbusin ko kayong lahat! Muli ay pinaghahataw ko ang hawak kong latigong hangin. Kung gaano ako sobrang nanggigigil, ay ganun din naman ang latigo. Nagmistula itong parang may sariling buhay. Ano pat, hindi tinatantanan ang mga aswang na sobrang ingay ng mga atungal. Hindi lang sila basta-basta nahati sa apat, kundi nagkapira-piraso talaga na parabang kinatay ng matadero. Matapos mapulbos at maging abo ang lahat ng mga aswang, ay agad kong binalikan sina Tonyo. Grabe ang mga sugat ni Tonyo, maging ang batang kasama nito. Binulungan ako ni Hanami. Baste, magpalabas ka ng mabining simoy ng hangin at paraanin mo sa sugat nila para hindi agad maghilom at para matagal sa kanila ang kamandag ng mga kuko ng mga aswang. Hindi sila pwedeng mayanggaw. Bilisan mo! Tuloy, paganahin mo na ang proteksyon sa sarili mo. Ganon din sina Tonyo at ang bata. May nararamdaman akong masamang enerhiya sa paligid na naglalakbay at hinahanap kayo. Hindi kayo dapat matuntun nito. Ano masamang enerhiya yon? At saan yun nagmumula? Galing sa isang espiritista. Mukhang may kakutsyabang espiritista ang kapitan ng baryo. Isang hindi basta-bastang espiritista. Ano? Napakasama talaga ng Kapitan Gadon na yun. Maghintay lang siya at malalagot talaga siya sa akin. Agad kong sinunod ang inutos sa akin ni Hanami. Makaraan, matapos tuluyang maghilom ang mga sugat ni Tonyo at ng bata, at matapos kong mapagana ang mga proteksyon namin, ay nagpupuyos ang kalooban na binalikan naman namin ang grupo ni Kapitana, at nung bandang una ay hinarangan ko ng mga pader ng hangin. Pero nagulat naman ako nang mamataan ko sila na pasalubong na sa amin. Mukhang nakontra nila ang inilagay kong pader. Mukhang malakas nga ang kakutsaba nilang espiritista. Hinanap ko ito sa grupo at nakita ko ang isang matandang babae na nakatalukbong ng malapad na panyo na kulay itim. Parang nakikita kong may sumisingaw sa buong katawan nito na manipis at itim na mga usok. Palatandaan yon na may nakasanib ditong masamang espiritu, o baka nga espiritu lang talaga ito. Nasa bandang likuran nito at mukhang hindi ito napapansin ng mga tanod. Si Oming naman ay hindi ko makita sa paligid. Hindi nila ito kasama. Kung nasaan man ito, ay alam kong may lihim itong pakana. Ibig sabihin ay kailangan kong maging alerto pagkat baka bigla na lang itong lumitaw nang hindi ko namamalayan. Tonyo, alerto kayo ng bata. Teka. Bibigyan na rin pala kita ng makapangyarihang latigong hangin. Pagtutulungan natin ang mga aswang. Naubos pa na sila, di ba? Saka, sinakapitan na lang ang kalaban natin. Hindi. Nararamdaman kong may darating pa, Tonyo. Mga mas mataas ang ranggo na mga aswang. Mas mahirap silang kalabanin. Kaya tigdalawa tayo ng mga latigong hangin. Ang pamangkin mo, protektahan mo ng gusto. Sa puntong yun, habang nagpapalabas ako ng mahiwagang mga latigong hangin para ibigay kay Tonyo, ay biglang sumigaw si Kapitan Gadong. Hayun ang hinayupak na si Baste. Yung napag-usapan natin, tandaan nyo. Alam nyo nang gagawin. Hala, sige! Sugurin ang bidabidang kontrabida at dalhin nyo sa masamang kapalarang naghihintay sa kanya. Hindi sa mabuti nagmula ang kanyang kapangyarihan. Magiging salot din siya sa baryo na tulad ng mga aswang. Anong pinagsasasabi nyo, Kapitan? Ako pa talagang sinasabihan yung nagmula sa masamang kapangyarihang taglay ng mutya ko? O baka mas tamang sabihin,
na kayo ang nakikipagkuntsaba sa masamang kapangyarihan. Sumusobra na kayo, Kapitan! Pati talaga pamangkin ko ay isinangkot nyo rito. Isang walang kamuwang-muwang na bata, ginamit nyo para lang ipahamak kami ni Baste. Tapos ngayon ay malalaman kong may kakampi pala kayong espiritista. Sobrang sama ninyo, Kapitan. Mga kapwa namin tanod. Huwag na kayo sumunod kay Kapitan. Maliwanag na ngayon, nakampun siya ng kasamaan. Tumahimik ka, Tonyo! Saka wag nga kayong gumawa ng kwento. Nasaan ang prueba nyo na sinasabi niyong espiritista, ha? Mga kasama, sige! May nakikita ba kayong kasama nating espiritista? Wala naman, hindi ba? Huwag kayong makinig sa dalawang yan. Dahil kung hindi, ay tatanggalin ko kayo sa inyong posisyon at ipapabartolina ko kayo. Huwag na kayong magkaila, Kapitan. Nakikita ko ang espiritu ng kasama niyong espiritista. Narito siya ngayon. Nandyan sa likuran niyo. Isang matandang babae na nakatalukbong ng panyong itim. Ano ka mo? Hindi, sinungaling ka. Ang sabihin mo ay ikaw talaga ang kampo ng kadiliman. Kaya inaangkin mong may nakikita ka. Ikaw ang totoong may kakamping masamang espiritista. Kaya mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo na at huliin ang demonyong Basti na yan. Salot siya sa baryo natin. Salot! Salot! Susuguri na sana ako ng mga kapwa ko tanod. Pero binalaan ko sila. Sandali, mga katanod ko! Binabalaan ko kayong lahat. Kung susugurin niyo ako ngayon, ay mapipilitan akong lumaban sa inyo. Buksan niyo nga ang mga isip niyo. Alam niyong walang kasamaan ang nasa akin. Sa pagitan namin ni Kapitan, alam kong alam niyo rin kung sino ang mas dapat pagkatiwalaan. Huwag kayong magbulag-bulagan. Tama, mga kasama. Panahon na para bumaling kayo sa kung sino ang mas tama at sa totoong may malasakit sa baryo natin. Ganun na. Pwes, Biglang pumitik sa hangin si Kapitan. Nakita kong agad nag-react ang espiritistang ako lang ang nakakakita. Maliwanag na may ugnayan talaga sila ni Kapitan. Apurahang umusal ng kung anong maigsing orasyon ang espiritista. Ano pa, at hindi ko kagad naisip na kontrahin yun. Kasunod nito ay narinig ko ang tinig ni Hanami. Sa isip ko, Humanda ka, Baste. Tinawag ng espiritista ang pinuno ng mga aswang kasama ang hukbo nito ng mga aswang na matataas ang rango. Doblehin mo ang proteksyon mo at nila Tonyo. Ramdam kong nakuha mo na rin ang loob ng mga kapwa mo tanod. Akayin mo sila at pagkalooban mo ang bawat isa ng makapangyarihang mga latigong hangin. Dalian mo! kagad ko nga yung isinagawa. Mga kasama, dumito kayo sa banda ko. Delikado kayo. Tinawag ni Kapitan ang pinuno ng mga aswang at ang hukbo ng mga aswang na matataas ang rango. Sa tulong ng kasabwat niyang espiritista na hindi niyo nakikita. Kailangan bigyan ko kayo ng sandatang panlaban sa kanila. Pagkakalooban ko kayo ngayon ng makapangyarihang latigong hangin na tulad ditong hawak ko. Pagtutulungan natin silang talunin. Panahon na para puksain ang lahat ng mga aswang, pati na si Kapitan. Si Oming pa pala. Humanda rin siya sa atin ngayong gabi. Pues, hindi kayo magtatagumpay. Kahit magsama-sama pa kayo, mga inutil kayo. Hindi basta-basta ang espiritistang inarkila ni Oming. Kayong lahat ang mapupuksa ngayong gabi. Walang bumabangga sa pagiging kapitan ko ang hindi magigiba. Ako lang ang pinakamakapangyarihan sa buong baryo. Isa pa pala sa pakana ni Oming ang pag-arkila ng espiritista. Yun na pala ang kagad nitong inasikaso at sigurado kung may iba pa itong inihanda laban sa akin. Umabot na sa sukdulan ang kasamaan nila ni Kapitan. Tinanong ko si Hanami kung ano pa ang posibleng maging pakana ni Oming. Kailangan malaman ko kagad para kung sakali ay makaisip kagad ako ng mabisang pangontra. Sa ngayon, ay hindi ko pa matukoy kung ano ang ibang posibleng pakana ng Oming na yun. Pero oras na lumitaw ulit siya, ay ako na ang bahalang alamin ang mga sikreto niya. Basta't ang paghandaan mo ngayon ay ang pagdating ng grupo ng pinuno ng mga aswang. Tandaan mo, ito na ang pinakamahirap na laban na kakaharapin mo. Dito na lubusang masusubok ang hangganan ng mga kapangyarihang taglay ng iyong mutya. Lalo na
At may sangkot pa ngayong espiritista na may dalang sumpa. Kaya habang may panahon pa, ay pag-isipan mo na ang iba pang posibilidad na pwede mong gawin sa mga kapangyarihan mo. Tama ka, mahal na Diwata. Kaya kinakabahan ako sa pagkakataong to. Sa tingin mo ba ay makakayanan ko ang mga mangyayari? Mapagtatagumpayan ko ba? Hindi ako sigurado, Baste. Limitado lang ang kaya kong alamin. Saktwal na laban lang natin malalaman. Ayos lang naman nakabahan ka. Pero ang importante rito, ang konsentrasyon at malinaw na pag-iisip. Dapat ay alerto ka, mataktika, at ang pinakadapat mong tagtaan ay ang tapatan mo ang katusuhan ng mga aswang na matataas ang ranggo, lalo na ang kanilang pinuno. Maging matalino ka, Baste. Gawin mo ang lahat. Isipin mo ang lahat para mapagtagumpayan at malipo lang kanilang pinuno. Tandaan mo rin, ikaw ang maglalapat ng hustisya para sa lahat ng mga kababaryo mong naging biktima ng mga aswang. Ikaw ang maalwang kinabukasan ng inyong baryo. Salamat. Salamat sa pampatibay ng loob mo sa akin, mahal na Diwata. Pangako, gagawin ko ang lahat para matapos ng matagumpay ang lahat ng ito. Hindi ko bibiguin ang pagtitiwala mo sa akin. Nababaliw ka na yata. Sinong kinakausap mo dyan, Baste? Hindi pa man dumarating ang mga pinatawag ko, ay mukhang nasisiraan ka na ng bait. Kung sa bagay, sino nga bang hindi mababaliw kapag nakaharap na ang malalakas na mga aswang at ang pinuno nila? Isa pa, marami kaming inanda laban sa gunggong at pabida na tulad mo. Siguradong magkakandaletse-letse ka ngayon. Kaya kung ako sa'yo, maghukay na ako ngayon ng libingan ko. Kawawa naman kayo. Wala na kayong pag-asa. Walang ano-ano. Pagkatapos ng mayabang na pagsasalita ni Kapitan, ay bigla kaming nakarinig ng paparating na mga kaluskos na may kasamang mga atungal. Nako! Lagot kayo ngayon, Baste at Tonyo. Nariyan na pala sila. Magpaalam na kayo sa mundong ibabaw. Muli ay pumitik sa hangin si Kapitan. Kasunod nito ay nag-react na naman ang espiritista na noon ay nakalutang na sa ere habang patuloy na may kung anong inuusal na hindi ko maintindihan. Ayon kay Hanami ay mga sumparaw ang patuloy nitong inuusal. Hindi raw ito titigil hanggat hindi kumakapit ang mga ito sa amin ni Tonyo at ng pamangkin niya. Sa kabutihang palad ay protektado kami ng kapangyarihan ng mutya. Doble ang proteksyon namin. Nang magtago sa mga halamanan si Kapitan, ay napansin kong may manipis na itim na usok na bumabalot sa buong katawan nito. Sabi ni Hanami, ay proteksyon naman daw ito para hindi makita o maamoy ng mga aswang. Ngunit ang proteksyong yun ay may kasama ring sumpa ng espiritista. Isang pagkakamali raw na lumapit pa sila sa isang masamang espiritista. Oo nga raw at tutulungan sila ayon sa kahilingan nila. Pero sa huli ay gagamitin din sila sa kasamaan. Tonyo! Mga kasamaan kong tanod, humanda kayo. Sa likod ko lang kayo ha. Ako ang unang haharap at kayo ang tigatapos. Tandaan nyo, makapangyarihan ang mga latigo nyo. Tulong-tulong kayo at wag na wag kayong maghihiwa-hiwalay. At isa-isa na ngang nagsilitawan at nagdatingan ang mga aswang na matataas ang mga ranggo. Sobrang nakakatakot ang itsura nila, Sir Blair. Malalaki ang mga katawan, maskulado, at ang mga kuko nila sa kamay ay mas malalapad pa sa karaniwan. Matutulis din at matatalas. Mahaba rin ang kanilang mga bias at nakapormang parang sa kamay ng bakulaw. Ang kulay ng balat nila ay namumulang kayumanggi, malangis at maputik. Nakakadiring tignan, idagdag pa ang kanilang mabahong amoy na parabang naaagnas na laman ng tao. Ang babaho nila, Baste! Para silang mga naagnas na katawan ng tao! Grabe, hindi ko kaya ang amoy nila! Huwag ang amoy nilang problemahin nyo, Tonyo. Tandaan nyo, hindi sila biro-birong kalabanin at mga tuso rin sila. Maging alerto kayo sa paraan nila ng pakikipaglaban
Tsak na marami silang mga pakanang gagawin. Alisto kayo sa mga taktika nila. Sa malakas na alulong ng lider ng mga aswang, ay yun na ang hudyat ng matinding labanan. Agad kaming sinugod ng unang wave ng mga aswang at nagulat kami sa hindi namin inaasahang kakaiba nilang paraan ng pag-atake. Ang siste ay nagbubuga sila ng mabaho at nakakahilong hininga. Grabe, Baste! Ito na ba ang katusuhan nila? Ano sila? Mga dragon na nagbubuga ng utot sa bunganga? Sa sobrang kabahuan pa yata nila tayo matatalo kontrahin mo, Baste! May hihilo tayong lahat nito! Ang ginawa ko ay nagpalabas ako ng tuloy-tuloy na ihip ng hangin na ang direksyon ay nanatiling papunta sa mga aswang. Dahil dito ay sila mismo ang nabahuan at nahilo sa sarili nilang mga hininga. Napilitan tuloy silang itikom ang kanilang mga bunganga. Sinamantala naman namin yon na sabay-sabay na umatake at patamaan sila ng mga latigo namin. Kaya naman ay ganun lang namin kadaling napatumba at napatay ang lahat ng aswang na unang umatake. Nahati-hati ang kanilang mga katawan, nagsiusok, nagliyab at natupok ng apoy hanggang sa maging abo. Nang sandaling nagliliyab sa apoy ang mga aswang, ay bigla akong may naisip na pwede kong gamitin sa pagsugod ng ikalawang mga aswang, na pwede rin sa ikatlo at huling paglusob na kasama na ang kanilang pinuno. Pwede nga palang gamitin ng sabay-sabay ang apoy at hangin. Nang sumugod ang ikalawang wave, ay iba naman ang naging atake ng mga ito. May papalit-palit pang nalalaman ang mga ito. Maghihiwalay, pagkatapos ay magsasama-sama rin ulit, paulit-ulit, hanggang sa nakaisip ako ng strategy para minsanan silang malipol sa pamamagitan ng apoy. Ang ginawa ko, Sir Blair, gamit ang mahaba kong latigo, ay hinila ko ang isa sa harapan nila at kagad na tinuluyan. Siyempre ay itinempo kong magsasama-sama na ulit sila. Sakto namang nasilaban ng apoy ang napatay ko. Nang tumapat sila rito, kagad na nagpalabas ako ng sakto lang na lakas ng hangin para maihipan ang apoy at kumalat patungo sa kanila. Sa ganung paraan ay minsanan silang nagsilaban sa apoy at sama-samang naagnas hanggang sa maging abo. Pagdating nung huling wave ay dito na kami nahirapan. Paano ba naman ay nalaman naming may kakayahan pala silang manggaya ng kapangyarihan ng kanilang kaaway. Bigla ay naglabas din sila ng mga latigong hangin, ngunit manipis na hangin na kulay itim. Hanabi, paano to ngayon? Nanggagaya sila ng kapangyarihan. Anong gagawin ko? Madali lang yan, Baste. Bawat ilabas mong kapangyarihan ay gagayahin nila. Ngunit kabaligtaran ng epekto tulad niyan. Ang latigong hangin nila ay kulay itim. Ang gawin mo ay gawin mo rin kulay itim ang latigo mo para mabaliktad din ang sa kanila. Hindi kayo tatablan kapag ganun. Biglain mo ang pagbabaligtad. Itaon mong papasugod sila sa inyo. Ganun pala. Pwes madali lang to. Ngayon ay matatapos na rin ang laban. Pero hindi tulad ng inaasahan ko ang pagsugod na ginawa ng huling wave. Umabante lang sila at umakmang sabay-sabay kaming paghahampasin ng kanilang latigo. Pero nang sasalubungin na namin sila, ay saka naman sila biglang nagsiurong. Aba, mukhang tataas pa kayong mga hinayupa kayo Pwes, hindi ako papayag na hindi kayo malipol lahat. Tonyo, mga katanod, habulin natin sila! Pero hindi ko akalaing sa paghabol naming yon ay may patibong palang nakaabang sa akin. Patibong na si Oming ang nagpakana. Ako talaga ang puntirya niyang mahuli. Nahulog ako sa isang malalim na butas na natatakpan ng inaakala kong mga damo lang. Ang butas na yon ay pasadyang nilika na magsisilbing pansamantala kong kulungan. Naroon din si Oming na nakaabang sa akin. Pagkalagpak ko roon ay kagad niya akong sinunggaban at mahigpit na iginapos. Sa wakas nahuli rin kita, Baste.
May katangahan ka rin pala, no? Palibasa, ay bida-bida ka lang kasi. Nagkaroon ka lang ng kapangyarihan eh. Akala mo naman kaya mo ng lahat at wala nang makakaisa sa'yo. Pwes, wala ka sa pagiging matinik ko. O ano? Bilib ka na sa akin, no? Hayop ka, Oming! Pakawalan mo ako dito! Mali ang ginagawa niyo ni Kapitan. Mali rin na nakapagsabuatan pa kayo sa isang espiritista. Hindi niyo ba alam? Nababalingan din kayo nito bandang huli. At gusto mong maniwala ako sa'yo? Ganun ba? Hindi ako tanga, no? Kita mo naman, tinulungan niya kaming mahuli ka. Siya rin ang nakaisip ng parang ito. At ngayon, mapapasakamay na rin namin ni Kapitan ang mutya mo. Sa wakas. Kaya ilabas mo na ang mutya at ibigay mo sa akin ngayon din. Si Kapitan na mas karapat dapat dyan at hindi ikaw. At hindi na nakapaghintay pa si Oming. Kusa niya na akong kinapkapan at inagaw sa akin ang mutyang hindi niya alam ay isang replika lamang. Wow! Sa wakas, amin ang makapangyarihan mo, mutya. Ngayon, ay magiging makapangyarihan na kami ni Kapitan. Matutupad na ang pangarap namin pagharian ng buong baryo. Tiyak na matatakot sa amin ang lahat at magiging sunod-sunuran sa amin. Magiging para kaming Diyos na sasambahin ng mga tao. Ibibigay mo talaga yan kay Kapitan, Oming? Oo naman. Bakit naman hindi? Tapat ako sa kanya, no? Hindi mo ako masusulsulan na kontrain siya. Hindi mo ba alam? Pero minsan niya nang iniligtas ang buhay ko. Yun ang dahilan kung bakit sobrang tapat ko sa kanya. Napailing na lang ako sa kakaiba palang kwento ng buhay ni Oming at ni Kapitan. Parehong-pareho silang uhaw sa kapangyarihan at gustong maghari-harian. Matapos kong umiling-iling ay isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Bigla na lang nawalan kami pareho ng malay ni Oming. Pagdilat ko naman ng mga mata ay nagulat na lang ako nang hindi na ako nakagapos. Pero naroon pa rin ako sa butas. At ang lalo kong ikinagulat ay nang makita ko ang sarili kong katawan na nakagapos at walang malay. Ha? Anong nangyari, Hanami? Anong ibig sabihin nito? Nalilito ako. Gumana na ang inilagay kong enerhiya sa replikang mutya, Baste. Pinagpalit ang katauhan niyo ni Oming. Ito ay pansamantala lamang. Isang panlilin lang nagagamitin natin laban sa huling wave ng mga aswang at pati na rin kay Kapitan at sa spiritista. Galingan mo ngayon ang pagpapanggap at kumilos ka na kagad. Bilisan mo! May pasadyang hagdan paakyat sa itaas ng butas. Pero bago ko lumabas, ay binusolang ko muna ang bibig ni Oming na nasa katawan ko. Yun ay para hindi siya makahingi ng saklolo sakaling manumbalik ang kanyang malay. Tiniyak ko ring mahigpit na mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Pagkalabas ko ng butas ay sinarahan ko itong muli ng mga tuyong tangkay at mga baging, tuyong dahon at mga damo. Ngayon ay ano nang susunod kong gagawin, Hanami? Sabihin mo sa akin. Pumaroon ka kay Kapitan at ibigay mo ang replikang mutya para gumana rin sa kanya ang enerhiya nito at makontra ang masama niyang mga balak. Sigurado akong pababasbasan din niya ang replika sa spiritista. Sa ganung paraan ay makokontra rin ang espiritista at matatalo rin natin. Paano sila Tonyo at ang mga tanod? Kailangan ko rin silang balikan kagad. Tiyak na matatalo sila ng pinuno ng mga aswang. Huwag mo silang alalahanin, Baste. Hindi mo napansin, pero binahagian ko ng konting kapangyarihan ng mutya si Tonyo. Iniwan ko rin ang kalahati ng katauhan ko sa kanya upang gabayan siya. Ang tutukan mo ngayon ay si Kapitan at ang espiritista. Ngayon ay alam ko na rin may kinalaman din ang espiritista kung bakit may mga aswang dito sa baryo nyo. Ang espiritu ng demonyong nasa kanya ang punot dulo ng lahat. Kapag napatay natin ang espiritista at napalayas ang demonyong nasa kanya, ay kusa ng malilipo ng pinuno at ang lahat ng mga aswang na nandito. Ganun pala. Sige, gagawin ko na kagad ang inutos mo sa akin. Hindi na ako makapaghintay na matapos ang lahat ng ito. Kailangan ko na magbadali. Hindi pwedeng abutan kami ng umaga na hindi sila nalilipol lahat. Tama. Sige na. Galingan mo, Baste. Hindi ka pwedeng magbintis ngayon. Maging wais ka. Sa pamamagitan ng kapangyarihan
na mabilis kumilos, ay sumibad na ako kagad papunta sa kinaroroonan ni Kapitan. Natagpuan ko siya kung saan ko siya huling nakita. Naroon pa rin siya at nagtatago sa malagong palumpong ng mga halaman sa gubat. Nanginginig pa ang lolo ko at halatang takot na takot. May ibinubulong din ito sa sarili. May mga aswang pa kaya sa paligid? Pwede na kaya akong lumantad? Ay naku, nakakatakot. Napakadilim pa naman at mag-isa lang ako dito. Ano na kayo nagagawin ko? Hihintayin ko pa ba rito si Oming? Ang Oming na yun. Nagtagumpay kaya ang plano niya? Ay, ang espiritista pala. Pwede na kaya akong pumitik muli sa hangin bilang hudyat? Paano pala kung totoo ang sinabi dati ng gunggong na basti na yun tungkol dun sa espiritista? Hindi. Bakit ko mapaniniwalaan ang bidabidang hunghang na yun? Mas kailangan kong magtiwala kay Oming. Alam kong hindi niya ako ipapahamak. At ang basti na yun, humanda siya. Sigurado kong magtatagumpay ang mga plano namin ni Oming. Napailing na lang ako sa mga narinig ko kay Kapitan. Bakit nga ba may mga taong katulad niya kung mag-isip? Maling-mali ang konsepto niya ng pagkakaroon ng katungkulan o pagtataglay ng kapangyarihan. Kung sa bagay, mukhang nakawire na talaga ang isip at puso ni Kapitan sa kasamaan. Sadyang may mga ganoong mga tao. Maalala ko rin palang may nakakapit sa kanya na sumpa ng espiritista. Hindi pa man ay nalulungkot na ako para kay Kapitan sa kahahantungan ng lahat ng baliko niyang pag-iisip. Kapitan! Kapitan! Tiyaran! Narito na po ako! Ay! Anak ng putya kang Oming ka! Nakakagulat ka naman, damuho ka! Bigla ka na lang sumusulpot! Ano, si Kapitan? Kumakatili eh. Bakit ganun? Parang may pitik kayo, Kapitan ah! Si Raulo, wag mo akong biruin ng ganyan ah! At lalaki ako! O siya, kumusta ang plano? Naagaw mo ba ang mutya kay Baste? Agad kong ipinakita kay Kapitan ang replikang mutya na talagang kumikinang-kinang pa. Nanlaki ang mga mata nito sa labis na tuwa. Sa wakas, magiging mas makapangyarihan na ako. Salamat sa iyo, Oming. Matutupad na ang pangarap nating manatiling pinakamakapangyarihan sa baryo. Lalo silang matatakot at magiging sunod-sunuran sa atin. Magiging para tayong Diyos. Nasasambay nilang lahat. Kapitan, kailangan niyo po munang pabasbasan yan sa espiritistang inarkila ko. Kailangan masalat muna yan ng kanyang kapangyarihan para mas lalong lumakas. Oo nga pala, sabik na akong paganahin ito ngayong gabi rin. Gusto kong maranasan kagad kung paano maging totoong makapangyarihan. Ang basti pala na yon. Ang unang-una kong pag-e-eksperimentuan para malaman ko kung gaano kabangis ang mga kapangyarihang taglay nito. Tama, Kapitan. Kaya pabasbasan nyo na. At dadaling ko kayo kagad sa kinaroroonan ni Baste. May sorpresa rin ako sa inyo pagdating natin doon. At excited na ngang pumitik sa hangin si Kapitan. Nakita ko kagad ang espiritu ng espiritista na kagad lumitaw malapit sa kinaroroonan namin. Agad itong nagpalabas ng manipis na usok na itim at pinaglakbay papunta sa replikang mutya. Kasabay nito ay narinig ko kagad ang tinig ni Hanami sa isip ko. Sa wakas, Baste, makukontra na natin ang lahat. Humanda ka sa mga mangyayaring hindi mo inaasahan. Alerto ka, sapagkat may mangyayari kay Kapitan. Utusan mo rin siyang paganahin ang replikang mutya. Kapitan, ngayon, paganahin niyo na ang mutya. Ano ka mo? Abay, paano ko ba ito pagaganahin? Higpitan niyo ang hawak. Mag-concentrate kayo at pumikit. Tapos, kapag nararamdaman niyo ng kumikibot-kibot na ang mutya, ay basain niyo ng inyong dila ang labi niyo at sumigaw kayo ng malakas. Darna! Si Raulo, niloloko mo ba ako? Seryoso ang tanong ko eh. Ano ka ba? Umayos ka nga! Ito pala ang isisigaw niyo na malakas, Kapitan. Naganap na! Yun, ganun. At sinunod naman ako ni Kapitan. Naganap na! Pagkasigaw na yon ni Kapitan, bigla
ay napansin kong parang hinihigop ng replikang mutya ang lahat ng itim na usok na nagmumula sa espiritista. Napansin ko ring parang hindi magkanda-ugaga ang reaksyon nito. Para ring may makapal na itim ding usok na sumisingaw sa may bunbunan nito. Unti-unting naghugis demonyo ang usok na yon at nagwawala na unti-unting naglalaho sa hangin. Oming, tingnan mo! Ano nangyayari sa mutyang hawak ko? Bakit naglalapas ng itim na usok at pumapasok sa katawan ko? Oming! Sumasalib sa akin ang mutya! Sa halip na sagutin kagad si Kapitan, ay pinakinggan ko muna ang ibinubulong ni Hanami. Humanda ka, Baste. Lahat ng sumpang inusal ng espiritista ay nahigop ng replikang mutya at pumapasok kay Kapitan. Kung napansin mo, ay naglaho na ang espiritu ng espiritista. Natalo na natin siya at pinabayaan na sina Oming at Kapitan. Sigurado ako magiging aswang na rin sina Kapitan at Oming. Lalo na si Kapitan. Magiging isa siyang napakabangis na aswang. Kaya oras na magbago siya ng anyo, ay tapusin mo na kagad. Huwag mo siyang tigilang hampasin ng latigo mo hanggang sa magkapira-piraso ang kanyang katawan. At hanggang silaban siya ng apoy. At maagdas hanggang maging abo. Paano naman ang katawan ko, Hanami? Magiging aswang din ba ako? Dahil kay Oming? Hindi siyempre. Babalik ka rin sa dati kapag nagpalit na ulit ang katawan ninyo. Hayaan na, Baste. Nagpapalit na ng anyo si Kapitan. Umalerto ka na. Anong nangyayari sa akin, Oming? Bakit pumapangit ang balat ko? At tinutubuan na matutulis na kuko ang mga daliri ko? Nagiging aswang yata ako! Hindi! Hindi ako maaaring maging aswang! Maya-maya ay biglang natigilan si Kapitan. Nang may mapagtanto, sumunod ay ngumisi ito ng nakakaloko. Ayos lang pala na maging aswang ako. Magiging makapangyarihan din naman ako dahil dito sa mutya. Lalo kong katatakutan ng mga tao. Pero dun na ako nagpalabas ng mahiwagang latigong hangin at walang sabi-sabi kong pinaghahampas si Kapitan. Walang tigil sa kabila ng maingay nitong pag-atungal sa pagsasalita. Tigilan mo ako, Oming! Hayop ka! Bakit may mahiwagang latigo ka? Tama na! Tama na, Oming! Magkakampi tayo rito! Pero bakit ginagawa mo sa akin to? Si Baste ako, Kapitan! Nagpalit lang kami ng katawan ni Oming para tapusin kita. Pasensya na, pero hindi na kayo pwedeng mabuhay pa dahil isa na kayong aswang na punong-puno ng sumpa. Itong sinasabi ko sa inyo noon na mali na nakipagkampiyan pa kayo sa isang espiritista. Katapusan nyo na ngayon, Kapitan, at ng lahat ng mga aswang. Hindi! Kailangan ko manatiling buhay! Maghahari-harian pa ako sa bayong ito! May plano pa kami ni Oming! Hindi! Hindi! At sinilaban na ng apoy si Kapitan. Patuloy siyang pumapalaw habang unti-unting naaagnas at nagiging abo. Sumunod ay binalikan ko naman si Oming sa malalim na butas. Nang madatnan ko ito ay nagwawala at isa na ring aswang. Nagulat at natigilan pa ito nang makita ko. Sino ka? Bakit kaawin kita? At ikaw ang nakipagpalit sa katawan ko! Hayop ka, gasong ka! Ibalik mo ako sa katawan ko! Ibalik mo ako sa katawan ko! Sinunod ko naman ang kahilingan nito at lalo pang nagulat nang makitang ako pala si Baste. Ngunit siya ay nananatiling anyong aswang. Hayop ka, Baste! Nilinlang mo ko! Ginawa mo akong isang aswang! Ibalik mo ako sa dati, hayop ka! Pakawalan mo ako nito! Lalapain kita, hayop ka! Nagkunwaring kakalagan ko naman si Oming. Pero walang sabi-sabi kong agad siyang pinaghahampas ng mahiwaga akong latigo. Hindi ko na matiis na tapusin din siya. Dahil kahit magmakaawa at tumingi ng tawad ay hindi man lang nito naisip. Ibig sabihin
ay talaga namang masama siyang tao. Malalim nang umukit sa kanya ang sumpa ng espiritista. Nang gabing yon, na mapatay ko sina Kapitan at Omeng at matalo ang espiritista, ay sabay-sabay na ring nanghina ang lahat ng mga aswang na noon ay kasalukuyang kinakalaban ni Tonyo at ng mga kasamahan naming tanod. Nang balikan ko sila, ay nangalat na sa paligid ang nasusunog na mga katawan ng mga aswang, pati na ang pinuno ng mga ito. Nang makita ko ni Tonyo, ay tuwang-tuwa agad ako nitong nilapitan at halos yakapin. Baste! Akala ko napatay ka na ng mga aswang eh. Bigla ka na lang kasing nawala sa grupo namin kanina. Ano ba nangyari sa'yo? Ikinuwento ko kay Tonyo ang lahat ng nangyari at kung paano ko natalo ang espiritista at napatay sina Kapitan at Omeng. Yes! Sa wakas! Wala na mga salot sa baryo natin. Wala na rin tayong poproblemahin kapitan na walang puso at isang Omeng na sulsulero at sipsip. Magiging maalwan na ulit ang baryo natin. Tapos ano, Tonyo? Sandaling tinitigan ako ng malagkit ni Tonyo at umasta ito ng kakaiba. Tapos ay magpapakasal na tayo, baste. Sira ulo, ano ka ba ding? Biro lang, syempre. Yung kasi ang parang huling eksena sana ni na Kapitan at Omeng. Nakalimutan mo ba na may chismis na may nakakita raw sa kanila minsan na naglalabing-labing? Natawa ko ron at bigla kong naalala ang biglaang pagtili ni Kapitan ng kakaiba at mukhang totoo nga yata ang chismis na may kakaiba sa pagkatao ni Kapitan. Sir Blair, bago ko po tapusin ang kwento ng buhay ko, ay gusto ko pong mag-iwan sa mga tagapakinig ng isang aral na napulot ko sa sarili ko pong karanasan. Ang pagkalooban ng katungkulan sa lipunan o kapangyarihan ay isang pribilehiyong hindi dapat ginagamit sa mali. Ito ay isang responsibilidad at pagkakataong patunayan ang ating sarili na talagang karapat-dapat tayo. Kapag inabuso ito, ay palaging hindi maganda ang kahihinatnan sa huli, tulad na lamang ng nangyari kay Kapitan at ganun din kay Omeng. Kalaunan ay naging kapitan din po ko sa baryo namin, Sir Blair, at pinahalagahan ko ang katungkulang yon. Si Tonyo naman po ay naging kagawad. Tumatak sa isip ko ang sinabi sa akin ni Hanami na kapag daw ang kapangyarihan ay inabuso, babawiin ito sa iyo at magiging kapahamakan ang wakas mo. Naging moto na namin ni Tonyo na ang pagkakaroon ng katungkulan sa lipunan ay isang tapat na paglilingkod at sakripisyo, hindi upang ipagyabang at pag-ugatan ng kasakiman. Muli, Sir Blair, ako po si Baste at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli.